radyo. Bandera, kuskus, bandera, kuskus, bandera. Maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, bandera, kuskus, bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, bandera, kuskus, bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, bandera, kuskus, bandera. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po araw na po tayo ng Thursday. Araw na po ng Huwebes, ika-27 na po sa buwan ng Pebrero 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao, di pa pang bahagi ng Central Mindanao. Ihahatid po namin ang live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable, at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, at narito na ang ating mga balita. May kaugnayan pa rin ito sa mga nagaganap na pamamaril sa Cotabato City. Ngayong araw po ng Thursday ay inaasahan po na magpapatawag ng Emergency City Peace and Order Council meeting si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw upang i-address, pag-usapan at hanapan ng solusyon itong mga nagaganap na shooting incident ho sa Cotabato City. Ito mismo ang sinabi ng alkalde sa kanyang Facebook posts matapos pong maitala itong pinakauling insidente ng pamamaril kung saan nabaril at napatay si Engineer Israel Angas. Maging ang Cotabato City Police Office ay nagpalabas na rin ng kanilang official statement kung saan lubos na ikinalulungkot at ikinokondena ng Cotabato City PNP ang insidente ng pamamaril na naganap alas 6 ng gabi noong February 25 sa Notre Dame Avenue. Ang biktima na si Israel Abbas Angas, isang 29-year-old na civil engineer teacher mula sa Rosa Heights, Cotabato City, ay pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang suspect na sakay ng motorsiklo na armado ng 45 caliber pistol. Pumanaw ang biktima sa insidenteng iyon. Ayon pa sa statement ng City PNP, sa kasalukuyan ay meron na pong person of interest na natukoy ang mga otoridad kaugnay ng krimen, pati na rin ang posibleng motibo sa pangyayari. Subalit hindi pa maaaring ilabas ang kanilang mga pangalan ng mga suspect habang nagpapatuloy ang investigasyon at operasyon ng pulisya na naglalayong mahuli ang mga salarin. Ang City PNP ay nakikiusap sa mga mamamahayag at sa mga tagapagbalita na iwasan ang pagpapalabas ng mga video o larawan ng mga suspek habang isinasagawa pa ang follow-up operation ng kapulisan. Ang mga hakbang na ito ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kasalukuyang operasyon at makompromiso ang ikalulutas ng kaso. Ang kapulisan ay patuloy na maghatid ng hustisya para sa biktima at sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng masusing pagsisiyasat at mapanagot ang mga responsable sa krimen. So yan po ang official statement ng Cotabato City Police Office. Kuskus, bandera, kuskus, bandera. Bagamat may person of interest na po, ay wini-withhold muna ng ating PNP ang kanilang mga identity para po hindi daw madiskaril ang kanilang follow-up investigation. So meron na rin mga tatlong mga anggulo na natutukoy ang PNP sa motibo ng krimen sa pagpatay kay Engineer Angas at under investigation ang mga ito. So sana naway malutas na itong mga insidenteng ito ng krimen sa Cotabato City. Hindi lamang sa Cotabato City, maging sa buong Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dahil base po sa nakuha nating datos, marami-rami na pala. Sa buwan pa lamang ng Pebrero, ay meron na po mga naitalang mga shooting incident. Nakakalungkot ito dahil marami-rami na pala ang insidente ng pamamaril. Sa buwan lamang ng February ay umaabot na ng
Ilan ba to? Sa buong BARM ito, itong pinag-uusapan ho natin para sa kabatiran ng ating mga kababayan ay nandito yung datos para makita natin, malaman natin kung saan-saan mga lugar ito dahil kalat na po ito sa mga iba't ibang areas. Itong mga insidente ng pamamaril na itala dito sa ating area of responsibility. At sikap natin na makakuha itong details. Ayun. At least 26 shooting incident. 26 na pala ang naitalang insidente ng pamamaril sa mga lugar ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Cotabato City. So 3 areas pala ito. Naitala 26 shooting incident na sa buwan lamang ng mula February 2 hanggang February 25. 6 sa mga ito ay naitala sa Cotabato City, 6 sa Maguindanao del Norte at 14 sa Maguindanao del Sur, kung saan 33 ang naging biktima. 4 sa mga ito ay babae at 3 ang minor de edad. 21 ang namatay dito ho sa serye ng pamamaril mula February 2 hanggang 25 sa mga areas ng Maguindanao del Norte, Magsur at Cotabato City. Kabilang nga dito ang itong pagbaril patay sa engineer. February 25 kay Engineer Angas, February 25 din isang babae ang binaril sa barangay Kaya-Kaya. Dato Abdullah Sangki, February 24, yung pamamaril sa barangay Semba sa Sultan Kudarat. Sa Maguindanao del Norte, barangay Semba, Dato Udin Sinswat, Maguindanao del Norte, February 24, yung incumbent vice mayor ng Dato Piang, nabaril at nasugatan. February 23, isang payong-payong driver ang binaril sa Cotabato City. February 23 rin, isang payong-payong rin ang binaril sa barangay Dalikan, Dato Udin Sinsuat. At yung February 19, isang indigenous people, isang IP member ang natagpuang patay sa barangay Limpungo. February 19, naganap yung shooting incident sa isang security guard ng RD Pawn Shop sa barangay Poblacion 5 sa Cotabato City. February 19, 2 construction worker, isang engineer dito at isang labor worker ang binaril dito ho sa KCC construction site. February 17, isang ina at anak nito ang binaril sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. February 17 din, isang lalaki ang binaril din sa Mamasapano. February 16, isang motorcycle enthusiast yung binaril at napatay sa barangay Awang, Dato Udin Sinsuat. February 13, 2 barangay official ang binaril sa barangay Kaya-Kaya, Dato Abdullah Sangki, kung saan isa dito ang ABC president na ideklarang dead on arrival. February 13, isang lalaki ang binaril sa Edcor Burdon. February 13, 2 biktima rin na pamamaril sa barangay Tamontaka 4, Cotabato City. At February 12, 2 babae ang binaril sa barangay Poblacion 5 sa Cotabato City. Diyan po ata ito sa May Parang Road. At February 12, isang lalaki rin na binaril sa barangay Liab sa Mamasapano. At February 11, vice mayoralty candidate ang binaril sa bayan ng Buluan sa Maguindanao, ngunit isa yung naitalang sugatan. February 10, isang lalaki rin na binaril sa barangay Bagundang sa General Salipada kay Pendaton sa Maguindanao del Sur. At noong February 6, isang lalaki ang binaril sa barangay Bulit, Dato Muntawal. February 6, isang lalaki rin na binaril sa may barangay Tibangan, Sharif Agwak. Yung February 4, isang lalaki rin na binaril sa barangay Tuka, Mamasapano. At February 4, isang lalaki rin na binaril sa may barangay Dalikan, Dato Udin. At February 3, isang lalaki ang binaril habang sakay ng motorsiklo sa barangay Tunggol, Dato Montawal. At February 2, 2 biktima rin ng pamamaril. Isa dito yung sundalo sa barangay Dapanti sa bayan ng Radjaboyan. At February 2, isang lalaki ang binaril sa barangay Poblacion 1, Parang, Maguindanao. So yan lang ilan sa mga available na details, no, sa mga insidenteng ito. Nakakalungkot. Sa buwan lamang ng Pebrero, 26 shooting incident ang nangyari. Ano ba yan? So kinakailangan ng ano ba daw ito sabi ng mga iba, sa kabila daw ng ipinatutupad na gun ban, meron pa palang mga nangyaring ganito. Nakakalungkot po mga kabander. Ganap na pong sa araw na ito ng Thursday, Rick, na ngayon ng opening ng Maguindanao Sky Cable. Later on, babanggitin natin yan. Pero dumako muna tayo sa ating mga balitang nasyonal.
Pasadahan muna natin ito. Gustong bumalik sa kapangyarihan ng mga Duterte kaya't sinisiraan daw nila si Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang administrasyon. Ito naman ang reaksyon ng palasyo sa akusasyon ng kampo ni Duterte na sinasadya ng administrasyon na ma-impeach ang Vice Presidente upang hindi ito makatakbo sa 2028 presidential elections. Sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na umpisa pa lamang ay malinaw na ang payag ni Pangulong Ferdinand Marcos na kontra ito sa impeachment. Nangyari anya pag-impeach ng Kamara kay VP Sara dahil sa separation of powers. Dagdag ng opisyal na walang gagawin si Pangulong Marcos matuloy man o hindi ang impeachment trial kay VP Sara. At tuloy sa ating mga balita, agad na pinalagaan ng bagong talagang Undersecretary ng Presidential Communications Office at Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro ang banat ni dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos na nagsasabing patungo sa diktadurya ang kasalukuyang administrasyon. Kinuwestiyon ni Undersecretary Castro si Duterte kung ano ang ebidensya at paano nito mapapatunayan ang mga binitawang aligasyon. Ipinunto ng bagong talagang Undersecretary noong piskal pa lamang si Duterte ay inamin na nito na siya ay eksperto sa pag-iintriga at pagtatanim ng ebidensya na napatunayan niya sa panahon ni dating Senador Leila de Lima. Pumalag din ang mga young guns ng Kamara sa banat ng dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Marcos. Ayon kay Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adjong, malayo sa katotohanan ng paratang ni Duterte na papunta sa diktadoryang administrasyon. Binigyan din ng mamabatas na wala siya nakikitang katangian ng isang diktador kay Pangulong Marcos dahil naging diplomatiko ito at hindi mapaghiganti sa kabila ng mga pang-atake. Samantala sinang-ayunan naman ni La Union 1st District Representative Paulo Ortega, pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na isang one-man fake news factory ang dating Pangulo. Hirit ni Congressman Ortega na kapag humingi na ng pananagutan ng sino man sa mga pinapakalat na maling impormasyon ng mga Duterte ay magdadahilan ng mga ito na joke o biro lamang ang mga binitiwang pahayag. Nabatid na muling nagpasaring si Duterte laban kay Marcos sa ginanap na Kapin Rally sa Mandaue City, Cebu at sinabing patungo sa diktadurya ang administrasyong Marcos. Ngayong araw po ng Thursday, ang grand opening ng Mag-Sky Fiber Network Incorporated. Makikita po yan sa Nuro Upi sa Maguindanao del Norte, kaya mag-subscribe na po sa kanila dahil ang Mag-Sky ay nakakarating na po sa ating IP community dyan sa Upi sa Maguindanao, isang bulubunduking lugar upang maghatid po ng serbisyong pang-internet sa lahat ng ating mga kababayan dahil alam naman natin sa panahon ngayon nasa makabagong teknolohiya na po tayo kaya't maging sa mga far-flung areas, sa mga malalayong lugar ay abot kaya na po ang internet connection para maging updated din ang ating mga IP community sa mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng internet connection. So, dito po nagtatapos ang ating palatutunan ngayong araw po ng Thursday. Sa kanila po ng ating mga reporters, cameraman at technical side, Wiki Madamba. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. Nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Juliano Family Resort is open to serve, like birthday parties, wedding, children's party, and special events you wanted. Bring your family, relatives, friends, and enjoy your day. Juliano Family Resort is located at 3rd Street, Don Isero Juliano Compound, Cotabato City. For inquiries and reservation, you may call or text 0965-7515-787 and look for Maxi Lumingkit. Kayo ba ay naghahanap ng pulido at maaasahang mag-ayos ng inyong sasakyan? Huwag nang magdalawang isip pa. TVJ Engineering Works. Sila ay tumatanggap ng crankshaft grinding, engine block reboring, shape ring, engine block align boring, lat machining, electric and cold welding, engine overhauling, at marami pang iba. TVJ Engineering Works. Sila ay matatagpuan sa Don Isero Street, Juliano Compound, Cotabato City.
Looking for a low-budget but satisfying entertainment? Subscribe now at Maguindanao Sky Cable. Offers 2-in-1 connectivity with lowest monthly rate. Provides internet connection. With unlimited surfing and no data capping. Maguindanao Sky Cable also provides cable connection with many exciting channels to choose from. These are the easy steps to apply. All you have to do is fill out the application form, bring identification card in any proof of billing to avail the best offer ever. 400 pesos a month with 50 pesos discount for updated cable TV subscriber and 998 pesos for internet with pre-cable TV and unlimited surfing 24/7. Visit us at Maguindanao Sky Cable Office at Oliano Compound, Don Isero Street, Cotabato City, and Quezon Avenue. You may contact Cotabato City branch on their hotline numbers at 421-7084-86, or you may call or text at this Globe number 0955-232-4871, or for smart users 0920-332-6846. And in Manga Street in front of 1404 RMFC Poblacion 1, Parang, Maguindanao. And in Parang, Maguindanao branch, their hotline number is 546-0009. For Sun users, contact 0942-156-4238. For the best choice in entertainment and affordable connection, choose Maguindanao Sky Cable. Hurry and get connected.